Kumusta? Paano kung sabihin ko sa inyo na halos lahat ng alam ninyo tungkol sa huling paghuhukom ay hindi totoo? Ang mga larawan ng nagliliyab na apokalipsis kung saan naghahagis ang isang galit na hukom ng mga makasalanan sa impyerno, ang mga mangangabayo na nagdadala ng kaguluhan, at ang mga chip na may bilang ng halimaw. Lahat yan ay matitinding imahe, pero malayo sila sa orihinal na kahulugan ng pinakamahiwagang aklat sa kasaysayan. Ngayon, sasama tayo sa pinakapusod ng aklat ng pahayag ni Juan para tuklasin ang lihim na kahulugan ng mga simbolo nito. Aalamin natin kung ano ba talaga ang tunay na huling paghuhukom at pangako ko. Sa pagtatapos ng video na ito, babalik ta rin ang inyong pananaw tungkol sa katapusan ng mundo. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan na matagal nang tinago sa likod ng takot at maling interpretasyon? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo sumisid sa mga propesya, unawain muna natin ang pinagmulan mismo. Ang aklat ng pahayag or apokalipsis ay isinulat sa dulo ng unang siglo AD, malamang ni Apostol Juan na teologo, sa isla ng Patmos, kung saan siya ipinatapon dahil sa kanyang pananampalataya. Ito ang panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano ng Imperyo ng Roma. Sila ay hinahabol, pinahihirapan, at pinipilit sambahin ang emperador bilang Diyos. Sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa na ito, isinulat ni Juan ang kanyang mensahe sa 7 simbahan sa Asia Minor. Hindi ito isang Hollywood script tungkol sa katapusan ng mundo. Ito ay isang naka-encrypt na liham ng suporta, puno ng mga alegorya at simbolo na madaling maunawaan ng mga nabubuhay noong panahong iyon. Isinulat ito upang bigyan sila ng pag-asa at ipakita na, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nilang karahasan, sa huli ay magtatagumpay ang kabutihan. Ang pag-unawa sa makasaysayang kontekstong ito ang susi sa paglutas ng buong aklat ng pahayag. Kaya, simulan natin sa pangunahing stereotype. Kapag naririnig natin ang huling paghuhukom, last judgment, agad na pumapasok sa isip natin ang imahe mula sa mga lumang fresko noong gitnang panahon. Isang nakakatakot na Diyos na nakaupo sa trono, mga anghel at demonyo, ang timbangan ng hustisya, at mga makasalanang lumilipad pababa sa nagliliyab na impyerno. Ang imaheng ito ay matibay na nakatanim sa pop culture, mula sa mga akda ni Dante hanggang sa mga Hollywood blockbusters. Ngunit mahalagang maintindihan natin na ito ay isa lamang huling artistic interpretation. Nilikha ito para madaling maiparating ang ideya ng responsibilidad sa sarili nating mga gawa, lalo na sa mga taong walang formal na pinag-aaralan noong medieval Europe. Ito ay nagsilbing social at moral regulator. Gayunpaman, ang orihinal na konsepto ng paghuhukom sa Biblia ay mas komplikado at mas malalim. Hindi ito masyadong konektado sa panlabas na parusa, kundi sa panloob na kalagayan ng kaluluwa at sa tuluyang paglalahad ng katotohanan. Sa halip na isipin natin ang Diyos bilang isang taga-usig ng universo, ipinapakita sa atin ng teksto ang ideya ng liwanag na naglalantad sa lahat ng nakatago. Ang paghuhukom na ito ay hindi gaanong karma o pagpaparusa, kundi ito ang likas na bunga ng malayang pagpili na ginawa ng tao habang nabubuhay siya. Talakayin muna natin ang salitang apokalipsis mismo. Para sa nakararami, ito ay naging kasing kahulugan ng malawakang sakuna, katapusan ng mundo o ganap na pagpuksa. Ngunit, lubos na mali ang pagkaunawa dito. Ang salitang Griego na apokalipsis ay literal na nangangahulugang pag-aalis ng takip, paghahayag, o pagsisiwalat. Sa makatuwid, ito ay hindi isang aklat tungkol sa kung paano mawawasak ang lahat, kundi isang aklat
na nagsisiwalat ng totoong kalikasan ng realidad na nagpapakita ng tunay at espiritual nitong kahulugan. Parang sinasabi ni Juan sa kaniyang mga mambabasa. Tingnan ninyo, ito ang talagang nangyayari sa likod ng kurtina ng nakikita nating mundo. Ang imperyo ng Roma ay tila makapangyarihan, ngunit ang totoo, ang kanilang kapangyarihan ay pansamantala lamang. Nagdurusa kayo, ngunit ang inyong katapatan ay may pandaigdigang kabuluhan. Ito ay isang paghahayag tungkol sa labanan ng kabutihan at kasamaan, tungkol sa tiyak na tagumpay ng Diyos at tungkol sa kahulugan ng kasaysayan ng tao. Dahil sa pagkaunawang ito, sinisimulan nating basahin ang aklat hindi bilang isang horror scenario, kundi bilang isang mensahe ng pag-asa na naglalahad ng nakatagong katotohanan tungkol sa mundo at sa ating lugar dito. Para maintindihan natin ang mga simbolo ng Apokalipsis, kailangan nating bumalik sa unang siglo. Ang aklat na ito ay isang matinding pampulitika at espiritual na panawagan, isinulat gamit ang matatalinghagang salita o mga code. Bakit kailangan itong maging ganito kahirap intindihin? Dahil ang magsulat ng lantaran ay delikado, maaari kang mapahamak. Kung diretsahang isinulat ni Juan, si Emperador Domitian ay isang tiraniko at ang imperyo ng Roma ay kasamaan. Siya at ang sino mang magbabasa nito ay agad na ipapapatay. Kaya naman, gumamit siya ng wika ng simbolo na kinuha sa lumang tipan, lalo na sa mga aklat ni na Propeta Daniel, Ezekiel at Zacarias. Para sa mga unang Kristiyano na talagang pamilyar sa mga tekstong ito, napakaliwanag ng lahat. Ang babalong patutot ay ang Roma, habang ang halimaw mula sa dagat ay ang kapangyarihan ng imperyo na naguutos ng banal na pagsamba. Ito ang naging paraan nila para ipahayag ang katotohanan sa harap ng isang totalitaryanong sistema. Ngunit dahil hindi naunawaan ang makasaysayan at literaryong kodigong ito, sa mga sumunod na siglo, nagsimulang tingnan ng mga tao ang mga simbolong ito bilang mga prediksyon sa hinaharap. Mula kay Napoleon hanggang sa mga modernong politiko, ang susi para maunawaan ang aklat ng pahayag ay nakasalalay sa numerolohiya nito. Ang mga bilang o numero rito ay bihirang tumukoy sa literal na dami. Sa halip, bawat isa ay may simbolikong kahulugan. Kunin nating halimbawa ang bilang na 7 na mahigit 50 beses na binanggit. 7 simbahan, 7 selyo, 7 trumpeta, 7 mangkok. Ito ay sumisimbolo sa kabuuan, pagiging kumpleto, at banal na kasakdalan. Ang 12 naman, tulad ng 12 lipi ng Israel at 12 apostol, ay kumakatawan sa buong bayan ng Diyos. Ang 1,000 o 1,000 ay hindi literal na 1,000 taon, kundi sa gisag ng isang napakahaba at natapos na yugto ng panahon. Samantala, ang 6 ay simbolo ng pagiging kapos o hindi kasakdalan, pagkukulang sa banal na 7 bilang. Dahil dito, ang 666 na 666, ang tatalong ulit na pagpapakita ng kakulangan, ay sumisimbolo sa pinakamataas na antas ng paglayo sa Diyos, ang sukdulan o ang mismong esensya ng kasamaan, ang pagwawalang bahala. Sa simbolikong lengguwaheng ito at ang pagpilit na basahin ang mga bilang ng literal ay ang pinakamalaking pagkakamali na nagbubunga ng hindi mabilang na haka-haka at maling pagpapaliwanag sa Apokalipsis sa buong kasaysayan. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa pinakamatingkad na larawan, ang 4 na mga ngabayo ng Apokalipsis. Sila ay karaniwang nakikita bilang mga tagapagbalita ng pagwawakas ng mundo. Pero subukan nating tingnan sila sa pananaw ng isang Kristiyano noong unang siglo. Ang unang mga ngabayo ay nakasakay sa puting kabayo, may hawak na pana
at may korona. Madalas siyang mapagkamalan bilang si Kristo o ang Antikristo. Ngunit kung titingnan sa konteksto ng panahong iyon, malamang na siya ay simbolo ng pananakop o agresibong pagpapalawak ng militar. Maaaring ito'y tumutukoy sa mga partyan na mamamana na matinding banta sa silangang bahagi ng Imperyong Romano. Ang pangalawang mangangabayo ay nakasakay sa mapulang kabayo at binigyan siya ng malaking tabak upang tanggalin ang kapayapaan sa lupa. Ito ay malinaw na simbolo ng digmaang sibil at pagdanak ng dugo na sumira sa imperyo tuwing may kaguluhan. Ang pangatlong mangangabayo ay nakasakay sa itim na kabayo, may timbangan sa kamay, simbolo ng tagutom at kawalan ng katarungang pang-ekonomiya. Sinasabi niya ang presyo ng trigo at sibada na nagpapakita na ang halaga ng pagkain ay pumalo sa kalangitan. At panghuli, ang pang-apat na mangangabayo sa maputlang kabayo na tinawag na kamatayan at sinundan ng Hades o impyerno. Ito ay buod ng lahat ng masasamang epekto ng mga naunang kalamidad, mga epidemya, salot at malawakang pagkamatay. Para sa mga unang mambabasa, hindi ito paghula sa hinaharap, kundi isang paglalarawan ng kanilang kinatatakutang realidad. Kasunod ng mga mangangabayo, sisimulan na ang pagtatanggal sa 7 selyo ng misteryosong balumbon. Hindi lang ito simpleng pagdating ng mga kalamidad, kundi isang bagong yugto sa pagbubunyag ng banal na plano. Nauna na nating nasabi na ang unang 4 na selyo ang naglabas sa 4 na mangangabayo. Pero ano pa ba ang mga sumunod? Ipinapakita ng ika-5 selyo ang mga kaluluwa ng mga martir sa ilalim ng dambana sa langit. Sila'y sumisigaw sa Diyos, nagtatanong, hanggang kailan, O Panginoon, hindi mo huhusgahan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa lupa? Ito ang tinig ng nagdurusang simbahan, ang tinig ng lahat ng inosenteng pinaslang. Binigyan sila ng puting damit at sinabihang magpahinga muna sa sandaling panahon. At ito ay isang napakahalangang punto. Ipinapakita dito na hindi kailanman nakalimutan ng Diyos ang lahat ng kanilang paghihirap. Nagdudulot naman ang ika-6 na selyo ng matitinding sakuna sa kalawakan. Nagkaroon ng malaking lindol, nagiging itim ang araw, ang buwan ay nagiging parang dugo, at nalalaglag ang mga bituin mula sa langit. Ito ang mga klasikong imahe ng araw ng Panginoon mula sa lumang tipan. Sumasagisag ito sa pagguho ng nakasanayang kaayusan ng mundo at simula ng paghuhukom ng Diyos sa mga mapang-api. Hindi ito literal na pagkasira ng mga planeta, kundi isang malalim na metapora sa pagtatapos ng isang panahon. Ang susunod na bahagi ay tungkol na sa 7 anghel at sa kanilang 7 trumpeta. Kung ang mga selyo ay nagbubunyag lang ng kalikasan ng mga pangyayari, ang mga trumpeta naman ay naghahayag ng aktibo at direktang pakikialam ng Diyos. Sa Biblia, ang tunog ng trumpeta ay laging hudyat ng alarma, pagtawag ng pansin, o pagsisimula ng isang mahalagang kaganapan. At dito, ang mga kapahamakan ay lalong nagiging mas matindi at mas malawak ang sakop. Ang unang 4 na pag-ihip ng trumpeta ay tumatama sa kalikasan. Hinihigop ng yelo at apoy ang 3 bahagi ng lupa. Nagiging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Nalalaso ng 3 bahagi ng ilog. At lumalabnaw ang liwanag ng 3 bahagi ng araw at buwan. Pansinin natin ang simbolikong bilang na 3 bahagi. Hindi ito nangangahulugan ng ganap na pagpuksa, kundi isang matinding babala. Ang mga imaheng ito ay direktang tumutukoy sa mga salot sa Ehipto na matatagpuan sa aklat ng Eksodo. Para bang sinasabi ni Juan na ang Diyos na nagpalaya sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay siya ring magpapalaya sa
sa mga Kristiyano mula sa pang-aapi ng bagong Ehipto, ang paganong Roma. Ang paghatol na ito ay hindi naglalayong manira, kundi upang tawagin ang sanlibutan na magbalik loob at magsisi. At dito tayo dumadating sa isa sa pinakamabangis at pinakakontrobersyal na figura, ang Antikristo. Sa karaniwang pananaw ng publiko, siya ay isang karismatikong leader ng mundo na magtatatag ng pandaigdigang diktadura bago ang pagwawakas ng mundo. Pero sa mismong aklat ng pahayag, ang salitang Antikristo ay hindi ginamit ni minsan. Ang binabanggit doon ay ang halimaw na mula sa dagat at ang halimaw na mula sa lupa. Si Juan, tulad ng iba pang mga manunulat sa Bagong Tipan, ay hindi talaga tumutukoy sa isang partikular na tao sa malayong hinaharap, kundi sa espiritu ng Antikristo na patuloy na gumagana sa mundo. Ang Antikristo ay ang sino mang kapangyarihan, ideolohiya o tao na naglalagay ng kanilang sarili sa posisyon ng Diyos, humihingi ng ganap na pagsamba at nagpapahirap sa mga mananampalataya. Para sa mga unang Kristiyano, ang halimaw na ito ay ang imperyo ng Roma at ang mga emperador nito, lalo na yung mga nagpipilit na tawagin silang Panginoon at Diyos, tulad ni Domitian. Kaya ang Antikristo ay hindi lang isang tauhang nakikita sa hinaharap o hula, kundi isang walang hanggang arketipo ng puwersang laban sa Diyos na lumilitaw sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang paksa na marahil ay siyang pinakamalaking katanungan sa isip ng marami. Ito ay ang bilang ng halimaw, ang sikat na 666, 666, at ang kontrobersyal na tanda ng Antikristo. Sa modernong mga pangamba at teorya, ito ay iniuugnay sa mga chip sa ilalim ng balat, QR codes, o maging sa bakuna. Ngunit sandali, i-pause muna natin ang mga haka-haka. Balik tayo sa unang siglo AD, sa panahon kung kailan isinulat ni Juan ang kanyang aklat ng pahayag, Revelation. Para sa mga unang mambabasa ni Juan, hindi ito isang misteryo sa hinaharap. Ito ay isang napakalinaw at napakadelikadong pahiwatig. Kailangan nating tandaan na sa sinaunang mga wika tulad ng Hebreo at Griego, ang bawat letra ay may kaukulang numerikal na halaga. Tinatawag itong gematria, or kung kukunin natin ang pangalan ng pinakakinasusulangmang nagpapahirap sa mga Kristiyano noong panahong iyon, si Emperador Nero, at isusulat ang titulong Nero Cesar sa wikang Hebreo, ang kabuuang numerikal na halaga ay magbibigay ng, tama, 600 at 66, 666. Kaya, ang tanda ng halimaw ay hindi isang microchip. Ito ay simbolo ng katapatan at pagsunod sa imperial cult ng Roma. Ang sapilitang pagsamba sa emperador bilang isang Diyos. Ang pagtanggi rito ay nangangahulugan ng economic isolation dahil hindi ka makakabili o makakabenta at tiyak na kamatayan. Ito ay isang trahedyang pagpili, katapatan sa Diyos o kaligtasan sa loob ng paganong sistema. Kaya, makikita natin na ang tunay na kahulugan ng simbolong ito ay mas malalim at mas trahedya kaysa sa anumang modernong conspiracy theory. Ang konsepto ng dakilang kapighatian ay isa pang termino na binalot ng maraming haka-haka. Madalas itong inilalarawan bilang isang tiyak na yugto sa hinaharap, kadalasan 7 taon, na puno ng matitinding kalamidad bago mismo ang ikalawang pagdating ni Kristo. Ngunit kung babasahin natin ang mismong teksto, binabanggit dito ang pagdurusa na nararanasan na ng mga mananampalataya. Nang kausapin ni Juan ang mga simbahan, tinawag niya ang kanyang sarili na kasama ninyo sa kapighatian, sa kaharian, at sa pagtitiis na kay Jesus Kristo. Para sa kanya at sa kanyang mga mambabasa, ang dakilang kapighatian ay hindi isang pangyayari sa hinaharap,
kundi ang kanilang kasalukuyan. Ito ang panahon ng pag-uusig at paghihirap dahil sa pananampalataya na nagsimula sa pagdating ni Kristo at magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Siyempre, may mga yugto at magkakaroon pa rin ng mga yugto sa kasaysayan kung saan mas matindi ang paglaganap ng kasamaan at pagdurusa. Ngunit ang pangunahing ideya rito ay ang daan ng isang Kristiyano sa mundong ito ay isang daan na may kaakibat na pagsubok at kapighatian. Ang aklat ng pahayag ay hindi nangangako na ililigtas ang mga mananampalataya mula sa mga paghihirap. Sa katunayan, binabalaan pa tayo nito. Gayunpaman, nagbibigay naman ito ng matibay na katiyakan na ang lahat ng pagdurusang ito ay may kabuluhan at gagantimpalaan sa kawalang hanggan. Sa Kabanata 12 ng Aklat ng Pahayag, inihayag ang isang matindi at kahangahangang larawan, isang babae na nababalutan ng sikat ng araw, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang ulo ay may korona ng 12 bituin. Nagdadalang tao siya at nagsisisigaw sa tindi ng sakit ng panganganak. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isa pang tauhan, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay. Naghihintay ito upang lamunin ng bata sa sandaling isilang ito. Sino ba itong babae? Mayroon itong ilang antas ng pagpapakahulugan. Una, siya ang simbolo ng bayan ng Diyos. Sa konteksto ng lumang tipan, siya ang Israel, kung saan nagmula ang Mesyas. Sa bagong tipan naman, siya ang simbahan na nagdadala ng mga bagong mananampalataya sa mundo. Ang sanggol na isisilang niya ay walang dudang si Kristo mismo. At ang dragon, siya si Satanas, na mula pa sa simula ay nagtangkang lipulin ang Mesyas. Ipinapakita ng makalangit na dramang ito na ang mga pag-uusig na nararanasan ng mga Kristiyano dito sa mundo ay salamin lamang ng isang hindi nakikitang labanang espiritual. Ang babae ay tumakas patungo sa ilang, kung saan siya pinangalagaan ng Diyos. Ito ay sumisimbolo na ang simbahan, kahit inuusig at mahina, ay nananatili sa ilalim ng banal at tiyak na proteksyon ng Diyos. Kasunod nito, lilitaw sa salaysay ang 2 mahiwagang tauhan, ang 2 saksi. Magpopropesya sila sa loob ng 1,260 araw, habang nakasuot ng sako o magaspang na damit. Mayroon silang kapangyarihang isara ang langit para hindi umulan, gawing dugo ang tubig, at saktan ang mundo gamit ang lahat ng uri ng salot. Ngunit pagkatapos ng kanilang paglilingkod, papatayin sila ng halimaw na umaahon mula sa kalaliman, at ang kanilang mga bangkay ay mamimiumo sa lansangan ng dakilang lungsod na tinatawag sa espiritual na paraan na Sodoma at Ehipto, kung saan ipinako rin sa krus ang ating Panginoon. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng 3.5 araw, sila ay muling bubuhayin at aakyat sa langit. Sino nga ba itong 2 ito? Ang kanilang mga paglalarawan ay malinaw na tumutukoy sa mga dakilang propeta ng lumang tipan. Kay Moises, na nagdala ng mga salot sa Ehipto, at kay Elias or Elijah, na nagsara ng kalangitan. Sa simbolikong paraan, maaari nilang katawanin ang batas, si Moises, at ang mga propeta, si Elias. Iyon ay ang kabuuan ng banal na kasulatan na nagpapatunay kay Kristo. O maaari rin nilang isalarawan ang misyon ng iglesia, ang maging tapat na saksi ng katotohanan sa mundo, kahit pa humantong sa kamatayan, na may matatag na pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa gitna ng ikalawang kalahati ng Aklat ng Pahayag or Apocalypse, isang sentral na kaganapan ang pagbagsak ng Babylonia. Ang isang anghel ay malakas na nagpahayag, "Bumagsak na! Bumagsak na ang Babylonia, ang dakilang babaeng makasalanan." Ang lungsod na ito ay inilarawan bilang nakaupo sa maraming tubig.
nakasuot ng kulay ube at iskarlata, at nalasing sa dugo ng mga banal at ng mga saksi ni Jesus. Para sa mga unang mambabasa, hindi na kailangang magtanong pa kung aling lungsod ang tinutukoy. Tiyak na ang Roma ito. Ang Roma ang kabisera ng imperyo na nakatayo sa 7 burol. Ang Roma, sentro ng labis na karangyaan, kahalayan, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Roma na sa pamamagitan nito ay dumanak ang dugo ng mga apostol na sina Pedro at Pablo at ng di mabilang na bilang ng mga Kristiyano. Ang Babylonia ay isang code name lamang para sa Roma. Tulad ng kung paanong sa lumang tipan, ang orihinal na Babylonia ay sumisimbolo sa imperyong laban sa Diyos na sumira sa templo ng Jerusalem. Ang pagbagsak ng Babylonia sa aklat ng pahayag ay isang propesya tungkol sa tiyak na pagbagsak ng anumang sistema ng tao na itinatayo ang kanyang sariling kadakilaan batay sa kapalaluan, karahasan, at pang-aapi. Ito ay pagpapahayag na ang mga imperyo sa lupa ay lumilipas at nawawala, ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Matapos ang pagbagsak ng Babylonia, darating na ang tinatawag na 1,000 taong paghahari o ang milenyo. Ito marahil ang pinakamahigpit na pinagdedebatehan at pinakamahirap bigyang kahulugan na bahagi ng buong aklat. Sinasabi sa teksto na igagapos si Satanas sa loob ng 1,000 taon at ang mga martir at tapat kay Kristo ay muling bubuhayin at maghari kasama niya sa panahong ito. Ano ba talaga itong 1,000 taon? May 3 pangunahing pananaw. Ang una, ang premillennialismo ay literal itong naiintindihan. Babalik si Kristo sa lupa bago pa man magsimula ang panahong ito at itatatag niya ang kanyang pisikal na paghahari sa loob ng 1,000 taon. Ang pangalawa, ang postmillennialismo mukusamo ay naniniwala na unti-unting babaguhin ng simbahan ang mundo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ito'y hahantong sa isang ginintuang panahon ng kapayapaan at katuwiran at saka lamang babalik si Kristo. At ang pangatlo, ang amillennialismo na siyang pinakanakatatag na tradisyon sa Ortodoksya at Katolisismo ay sinasagisag lamang ang 1,000 taon. Para sa pananaw na ito, hindi ito isang panahong mangyayari pa sa hinaharap, kundi ito ang buong panahon ng simbahan mula sa una hanggang sa ikalawang pagdating ni Kristo. Sa loob ng panahong ito, nakagapos na si Satanas at hindi niya mapipigilan ang paglaganap ng ebanghelyo, habang ang mga banal naman ay naghahari na kasama ni Kristo sa langit. Anuman ang pananaw na pinanghahawakan mo, ang pangunahing ideya rito ay ang tiyak na tagumpay laban sa kasamaan sa takdang panahon. Matapos ang 1,000 taon, ayon sa aklat, si Satanas daw ay pakakawalan sa maikling sandali para tipunin ang mga bansa, sinagog at magog, para sa pangwakas na labanan. Ang lugar ng labanang ito ay tinatawag na Armageddon. Ang salitang ito ay naging kasing kahulugan na ng huling o apocalyptic na digmaan. Maraming nagtangkang hanapin ang eksaktong lugar na ito sa mapa. Kadalasang itinuturo ang lambak ng Megiddo sa Israel, kung saan naganap ang maraming mahahalagang labanan noong unang panahon. Pero, tulad ng lahat ng nasa aklat ng pahayag, ang Armageddon ay malamang na hindi isang tiyak na lokasyon sa mapa, kundi isa itong simbolo. Ito ang simbolo ng panghuli at mapagpasyang paghaharap sa pagitan ng puwersa ng kabutihan at kasamaan, sa pagitan ng kaharian ng Diyos at kaharian ng sanlibutang ito. Mahalagang pansinin na ang mismong labanan ay inilarawan ng napakaikli. Walang mahahabang eksena ng bakbakan. Sa sandaling palibutan ng mga kalaban, ang kampo ng mga banal at ang minamahal na lungsod, babagsak ang apoy mula sa langit at lalamunin sila nito. Ipinapakita nito na ang panghuling tagumpay ay hindi nakakamit
sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, kundi sa direkta at tuwirang pakikialam ng Diyos. Hindi ito labanan ng magkapantay na puwersa, kundi isang agaran at biglaang pagtatagumpay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat laban sa kalaban na dati nang tinalo. At ngayon, pagkatapos ng huling labanan, dumating na ang pinakatuktok ng lahat, ang pagkabuhay na muli ng mga patay at ang tinatawag na dakilang puting trono. Sinasabi sa banal na kasulatan, at nakita ko ang mga patay, maging dakila o hamak, na nakatayo sa harap ng Diyos at binuksan ang mga aklat. Mahalagang maunawaan na ang konseptong biblikal ng muling pagkabuhay ay hindi lamang simpleng pagbabalik ng buhay sa kaluluwa. Ito ay ang pagbabalik ng buong pagkatao, kasama ang kaluluwa at katawan. Ngunit ang katawan ay nagbago na, bago na. Ayon sa katuroan ng Kristyanismo, sakop nito ang lahat ng tao, maging matuwid man sila o makasalanan. Lahat ay haharap sa paghuhukom. Ngunit ano itong mga aklat na bubuksan? Ang isa sa mga ito ay tinatawag na aklat ng buhay. Ang iba naman, tila, ay naglalaman ng talaan ng lahat ng ginawa ng bawat tao. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ng Diyos ng mga listahan o pambalangkas. Ito ay isang paglalarawan na walang anumang nalilimutan. Ang buong buhay ng tao, kabilang ang lahat ng kanyang pag-iisip, salita at mga gawa, ay ihahayag ng may ganap na kalinawan. Kaya, ano ba talaga itong dakilang paghuhukom sa harap ng malaking tronong puti? Hindi ito parang paglilitis sa lupa na may taga-usig, tagapagtanggol at hurado. Ito ay mas higit pa, mas fundamental. Ito ang sandali ng ganap na katotohanan. Isipin mo na ang buo mong buhay mula simula hanggang wakas, kasama ang lahat ng lihim na motibo, nakatagong isip, mga mabuting gawaing walang nakakaalam, at ang kasamaang maingat mong itinago. Lahat iyan ay biglang lilitaw sa harap mo at sa harap ng lahat, sa liwanag ng banal na pag-ibig at kabanalan. Ang paghuhukom ng Diyos ay hindi lang pagpapataw ng panlabas na hatol, kundi ang pangwakas na pagpili ng individual sa sarili niyang patutunguhan. Ang taong habambuhay na naghangad ng liwanag, kabutihan at pag-ibig ay kusang papasok sa banal na liwanag na ito. Samantala, ang sino mang sadyang pumili ng kadiliman, pagkamakasarili at kasamaan ay hindi makakaya at hindi matitiis ang liwanag na iyon. Sa diwang ito, ang impyerno ay hindi isang lugar na sa pilitang pinagtatapunan ng Diyos ng sinuman. Ito ay kalagayan ng kaluluwa na kusang loob at tuluyan ng nagsara sa pag-ibig at liwanag. At ngayon, nagdurusa ito ng walang hanggan. Dahil sa pinili niyang iyon, kailangan nating tandaan na ang hukom sa paglilitis na ito ay hindi isang walang mukha o mapaghiganting tirano. Ayon sa teolohiyang Kristiyano, walang iba kundi si Hesukristo mismo ang magiging hukom. Siya ang pumarito sa mundo, hindi para humatol, kundi para magligtas. Siya ang ipinako sa krus para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ito ang pangunahing kabalintunaan. Ang huhusga ay siya mismong pinakamahusay na nakakaalam ng kahinaan ng tao at nagpakita ng sukdulan na pag-ibig at habag. Kaya tinawag na katatakutan ang paghuhukom na ito, hindi dahil sa nakakatakot ang Diyos sa kanyang galit, kundi dahil nakakatakot humarap sa harap ng ganap na pag-ibig na siya namang itinakwil mo sa iyong buhay. Nakakatakot makita kung sino ka sana kumpara sa kung sino ka talaga. Ang paghuhukom na ito ay ang sandali ng huling katotohanan tungkol sa iyong sarili. Ngunit para sa mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ang sandaling ito ay hindi magiging bangungot, kundi purong kagalakan. Dahil matatanggal na ang lahat ng maskara
At sa wakas, magiging ganap na sila kung sino ang nais ng Diyos na maging sila. Sa buong pagkakaisa niya at ng isa't isa. Kaya ano ba talaga ang susunod matapos ang paghuhukom? Pagsira ba? Hindi. Ang aklat ng pahayag ay hindi nagtatapos sa pagkasira, kundi sa isang paglikha. Nakita ni Juan ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Hindi ito nangangahulugang wawasakin ng Diyos ang ating universo at lilikha ng panibago. Ang salitang Griego para sa bago, ang kainos, ay hindi tumutukoy sa bago ayon sa oras, kundi sa bago ayon sa kalidad. Ito ay pinabago at inayos. Ito ay tungkol sa lubos na pagbabagong anyo ng buong sangnilikha. Ang mundo na nabaluktot dahil sa kasamaan at pagdurusa ay gagalingin at lilinisin. Wala ng kamatayan, wala ng pagluha or pag-iyak or kirot, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Ito ang dakilang pagtatapos ng kasaysayan ng kosmos, kung saan hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang nilikha, kundi dinala niya ito sa kaganapan. Ito ang panghuling sagot sa tanong tungkol sa kahulugan ng pagdurusa. Lahat ng ito ay malalampasan sa bago at nagbagong anyong mundong ito. Ang kaganapan ng bagong paglikhang ito ay ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit galing mismo sa Diyos. Hindi ito basta-basta lungsod na gawa lang sa ginto at mga mamahaling bato. Ito ay simbolo ng isang ganap na pamayanan, ang perpektong pag-iisa ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa lungsod na ito, walang makikitang templo, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kanyang templo at ang kordero. Nangangahulugan ito na wala ng tagapamagitan, wala ng anumang hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang pakikipag-ugnayan ay magiging direkta at lubos. Ang lungsod ay may 12 pintuan na nakasulat ang mga pangalan ng 12 tribo ng Israel at may 12 pundasyon, kung saan nakasulat naman ang mga pangalan ng 12 apostol. Ito ang sumisimbolo sa pagkakaisa ng luma at bagong tipan, ang buong sambayanan ng Diyos. Sa gitna ng lungsod, umaagos ang ilog ng buhay at sa magkabilang pampang nito ay naroon ang puno ng buhay. Namumunga ito buwan-buwan at ang mga dahon ng punong ito ay nakalaan para sa pagpapagaling ng mga bansa. Ito ay pagbabalik sa paraiso, ngunit sa isang bago at mas dakilang antas. Ito ang pinakahuling layunin, ang mabuting balita na hatid ng aklat ng pahayag. Kaya, mag-sum up na tayo. Ang aklat ng pahayag, Apocalypse, ay hindi manual ng kaligtasan para sa pagdating ng wakas. Hindi ito kalendaryo ng mga mangyayari pa lang, o kaya naman koleksyon ng mga nakakakilabot na kwento. Sa halip, ito ay isang aklat na punong-puno ng simbolo, isinulat upang bigyang aliw at pag-asa ang inuusig na simbahan noong unang siglo. Ibinubunyag nito ang katotohanang espiritual na nakakubli sa likod ng ating nakikitang mundo. Sinasabi nito na ang kasamaan, gaano man tila kalakas, ay talagang tinalo na. At ang huling paghuhukom ay hindi isang paghihiganti mula sa Diyos, kundi ang huling pagtatagumpay ng katotohanan at pag-ibig. Isang sandali kung saan lilitaw ang bawat buhay sa tunay nitong liwanag. Ang panghuling layunin ng buong kasaysayan, ayon sa aklat na ito, ay hindi pagkalipol, kundi pagbabago. Ang paglikha ng bagong langit at bagong lupa, kung saan makakasama natin ang Diyos at wala na tayong luluha pa o daranas ng kamatayan. Ito ay isang aklat na punong-puno ng di masisirang pag-asa. Salamat sa inyo at tinapos ninyo ang video na ito. Kung napaisip kayo, paki-like na lang at mag-subscribe sa ating channel. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang propesya o simbolo sa aklat ng pahayag
ang pinakanakakakilabot o nakakaintriga para sa inyo? Ibahagi nyo ang inyong sagot sa comment section. Pag-usapan natin yan. Hanggang sa susunod.